Nitong hapon mga kapatid, tayo po ay papasok sa isang mahalagang pag-aaral in Acts chapter 20. And if I can repeat again ang verse 28, sabi po dito, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. The purpose of this afternoon's study, I pray and hope would give answer sa mga ilang katanungan. Unang-una, what is an elder? Pangalawa, kung ikaw ay nagnanais or tinatawag ng Diyos na maging isang tagapangasiwa sa iglesia, this is something that you also need to hear. And for those sa aming mga bisita, perhaps you are praying that God would lead you into a church. I pray that this afternoon, makita po ninyo kung ano yung dapat hanapin sa isang mangangaral in a church. Dahil madalas po natin naririnig that when you hear the word elder or elders, lalo na sa konteksto po ng ministeryo, iba't iba po ang paniniwala, iba't iba po ang kahulugan, iba't iba po ang kanilang definisyon sa salitang elder. In the Bible, however, kapag sinabi po yung salitang nakakatanda sa iglesia or elder, there is two forms of usages sa salitang elder. Unang-una, the meaning of elder in the Bible can pertain to someone who is of age. Isang literal na nakakatanda sa iglesia. A good example, of course, is yung sinabi po ni Pablo kay Timothy sa unang Timoteo 5, talatang 1. Kung saan sinabi po ni Pablo kay Timothy, kung ikaw ay magre-rebuke ng isang nakakatanda sa iglesia, then you must treat him like your own father. So doon, sinabi po ni Pablo kay Timothy, the word elder, not pertaining to someone who has a position in the church, but an individual who is of age. Matter of fact, yung salitang elder sa orihinal na wika comes from the word presbyteros. And the word presbyteros ay kung saan nanggaling yung English word presbyters. Diyan po natin nakuha yung salitang Presbyterians sa salitang presbyteros. And that is the word na ginamit po dito to indicate someone who is of age. Pero the next time na ginamit po ng New Testament authors yung salitang elder, it is not pertaining to someone who is of age, kundi isang nangangasiwa sa iglesia ng Panginoon. Isang nangangalaga sa loob ng church, na sa madaling salita, isang pastor. Kapag ikaw ay tinawag na maging elder sa gaytong klaseng layunin, ang elder and pastor ay walang pinagkaiba. They are the same usage. They are the same meaning. Kapag ito po ay ginamit, depende po sa konteksto. And the reason why that's important to understand dahil, kung babasahin po natin muli ang verse 17, look what it says sa wikang English of verse 17. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Most likely, yung tinutukoy po na elders po dito ay hindi yung mga taong may edad na, but rather pastors ang kausap niya po dito. Now, maaari ho natin tanungin, Brother Josh, kung hindi po sila mga taong may edad, and it's possible may edad po ang mga ito, and wala naman po binanggit na edad in this text, but we can assume meron po sila experience. We might ask, bakit sila tinawag na elder? Kung hindi naman sila 80 years old, 90 years old, bakit sila tinawag na elder? The reason why ang mga pastor na ito ay tinawag na elder ay hindi dahil mature po sila sa mukha, or mature po sila sa edad, or mature ang kanilang katawan, pero mature sa pagiging Kristiyano. Kaya sila tinawag na elder. Pero sa ating kasalukuyan, ito na po ang ating naririnig. Kapag tinanong ang mga tao po in the church, ano po ang iyong paglilingkod sa Panginoon? One would say, I am a worship elder. I am a children's ministry elder. I am a music elder. I am a sound technician elder.
I am a parking lot elder. I am a housekeeping in the church elder. So ngayon mapapaisip po ang mga tao, saan natin yun mababasa sa Biblia? Dahil tuwing binabanggit po yung salitang elder, it can only mean two things. Someone who is of age or someone na tinawag na maging pastor. Elder. Nowadays, iba na po ang ating naririnig. There are elders that don't teach the Word of God. There are elders na ayaw mangaral. There are elders na ayaw magturo. There are elders na ayaw humayo. There are elders na ayaw mangalaga. There are elders na ayaw mag-aral ng Biblia. And yet, tinatawag sila elders of the church. Bakit po ganun? It's not because we condemn or judge, but it's due to the fact that kapag hindi ipinapaliwanag sa mga simbahan ang kahulugan ng mga terminong ito, it can lead to drastic ministerial confusion. Kahit ang mga kababaihan, minsan ay tinatawag elders of the church. Or if you have a potential in sharing the Word of God, or if you read a lot of books, automatic, elder ka na. Pero yun po ba ang itinuturo na Biblia? Ang sabi po na salita po ng Diyos that Paul called for the elders of the church, at the reason why tinawag po sila elders ay dahil they have enough mature Christian experience and example na maipapakita sa iglesia that whatever they teach, whatever they preach, makikita sa kanilang buhay. Hindi lamang sila nagtuturo, do this, kung hindi mismo ginagawa nila. Hindi nila sinasabi, lead your homes to Christ, kung hindi po nakikita sa kanila. Hindi nila sinasabi, go preach the gospel, kung sila mismo hindi nila ginagawa. At hindi nila pwede sabihin, mag-aral ka ng Biblia. Suriin mo ang kalaliman na salita ng Diyos if they are not doing it themselves. An elder in the church is an individual na hindi lang po mature sa kanyang knowledge in the Bible. Hindi lamang mature sa pangangaral. Hindi lamang mature sa kanyang kaalaman sa theology, kundi he is mature to have patience sa mga kapatiran. To forbear yung kahinaan ng bawat isa. He is an elder in the sense of maturity of decisions. Hindi siya kikilos na hindi muna po niya kinakausap ang Diyos. Inaalam ang kalooban ng Panginoon. Hindi siya magdidesisyon ng isang bagay na hindi po niya muna binababad sa panalangin. Bakit po? Because he is an elder spiritually. Mature. Wala masasabi ang kanyang asawa sa kanya pagdating sa pamumuno, o pagdating sa pagmamahal, o pagdating sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Because nakikita sa kanya the spiritual maturity. Kaya siya tinawag elder of a church. Pero dahil po dito mga kapatid, if we want to ask the question, what is the context of Acts chapter 20? The Acts 20 account na nabasa po natin dito is within the context that si Pablo po, he wanted to see one last time ang mga pastor na ito in Ephesus dahil hindi na sila makikita muli. Bakit ho? Saan pupunta si Pablo? Most likely, at the end of the book of Acts, kinulong po siya. And after siya po ay pinakawalan, which is not recorded in Acts, ayon po sa ikalawang Timoteo, siya po ay nabilang gumuli. So talagang hindi na sila makikita. And yung lugar ng Ephesus, marami po mga lingkod ng Diyos that came to serve in this region. Timothy was one of them. Timothy was assigned to be a preacher and a pastor under apostolic delegation in Ephesus. Even John, nung isinulat po niya ang unang Juan, there is great church tradition na nagsasabi nung isinulat po niya ang unang Juan, John was writing to the church at Ephesus. So, when we look at yung mga naging pastor ng Ephesus, hindi po ito mga amateur. Hindi po ito mga novice, mga baguhan.
but rather these are men who are experienced in the Christian faith. Minsan naririnig natin, the reason why I'm an elder is because I've gone to Bible school. 3 months a Bible school, pwede na ako maging elder. Meron naman iba, I've learned Hebrew and Greek, pwede na ako maging elder. Para sa iba, binasa ko na ang Christian Institutes ni John Calvin. Pwede na ako maging elder. At para naman sa iba, I know the meaning of the 5 points of Calvinism. Pwede na ako maging elder. Pero I hope and pray mamaya mga kapatid sa mga nag-i-inquire about what an elder means, sa mga naghahanap ng church, that one day kayo po ay aalagaan ng mga biblically qualified elders. And most importantly, sa mga kapatiran dito na nagdanais na maging elder, malaman po natin kung ano yung tinuturo ng Biblia. Because whoever is behind the pulpit will drive the church either to heresy or to the way of salvation, to righteousness or unrighteousness. So ngayon, ibinilin po ni Pablo sa mga elders po nito in verse 28 ang mga ilang bagay. Sabi po niya, ingatan ninyo ang sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Ito yung binilin po ni Pablo to the elders of the church. This was his last instruction to the pastors of the church. Now this raises a very important question. Aside from an elder being spiritually mature, and aside from an elder being called a pastor in this context, ayon po sa talatang 28, what is an elder? There are 3 things that I pray na makuha po natin sa tekstong ito. Number 1, an elder is a guarding man. An elder is a guarding man. Now, in this translation, sa wikang English, ang nakalagay, keep watch over yourselves and all the flock. Pero sa ibang salin na wikang English, ang nakalagay, guard yourselves. Dito nakalagay, ingatan ninyo ang inyong sarili. So what is an elder according to verse 8? He is a guarding man. Meron siya iniingatan, meron siya binabantayan, meron po siyang ginaguard, so to speak. Now, there are 2 things, ayon po sa tekstong ito, na kanyang iniingatan. Unang-una, he guards himself. Sabi dito, ingatan ninyo ang iyong sarili. Guard himself. Now, here's the question, bakit kailangan ingatan ng mga elders and as well ng mga Kristiyano ang kanilang mga sarili? There is this false notion na umiikot po in the church world na kapag ikaw po ay isang pastor o isa kang elder of the church, never ka nagkakamali. Never ka nahuhulog sa kasalanan. And because of this, you are unteachable. Cannot be corrected. What I say goes. Walang pwede pumigil. Whatever I want, yun ang magaganap. Yun na po ang pananaw ng mga elders of the church today. Unteachable, uncorrectable, and no one can tell them what to do. Pero maling-mali ang itinuturo sa atin ng mga ganitong klaseng mga pananaw dahil hindi yan ang itinuturo ng Biblia. You know how many times Peter, as an elder, was rebuked by Christ? Maging si Pablo. Mas matanda si Pedro kaysa kay Pablo, and yet dahil po si Pedro ay hindi nagbantay sa kanyang pakikipag-compromise sa mga Judaizers in Galatians 2, ano po ang ginawa ni Pablo? Ikaw, itinuturo mo yung kalayaan sa mga hentil, pero namumuhay ka na parang Hudyo. Namumuhay ka na parang hindi mo alam ang biyaya ng Diyos. Kinorek siya. Maging ang ating Panginoon Jesus, when Peter says, Lord, be it far from you.
Never mangyayari ito na ikaw ay mamamatay. That is not the tone of a Messiah. Pero sabi ng Panginoon, get thee behind me, Satan. Now, he wasn't saying that si Pedro mismo was influenced in the sense of demon possession. No. He was saying that your ideology, your false hermeneutic of the Old Testament promises concerning the Messiah is wrong. It is of Satan. It's against God. It's not for God. So Peter is a perfect example that you can be an elder or tinawag na elder and be corrected. So kailangan bantayan ng mga elders ang kanilang mga sarili. Bakit? Dahil posible na mahulog tayo sa kasalanan. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 10. And this is not only for elders, but for all Christians. Unang Korinto G, talatang 12. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Look what the Bible says in 1 Corinthians 10, verse 12. Unang Korinto G, talatang 12. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa iyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. In English, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Ang nakakalungkot po ngayon mga kapatid is nababalitaan po natin marami mga lingkod ng Diyos na nahuhulog po sa adultery, nahuhulog po sa numerous sexual sins, scandals. We've also been hearing a lot of elders stealing from the church, domestic violence. Why? Sabi po na isang mangangaral by the name of J.C. Ryle, men fall in public because they have long ago fallen in private. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi mo binantayan ang iyong sarili, sigurado yung pagpapabayaho natin ay lilitaw sa panlabas. No man just wakes up one morning and decides, I want to commit adultery. No man just wakes up one day and says, I'm going to steal from the church. No man one day wakes up and says, I am going to be unteachable. Hindi ho. Ang sabi po kanina ni Pablo, kayong mga pastor, ingatan ninyo ang iyong mga sarili. Take care of yourselves. Nang ibig sabihin, bantayan mo ang iyong puso. Because whatever enters your heart, mga kapatid, that will drive your direction. Are you a lustful woman? Are you a lustful man? Guard your heart. Are you a doubting man? Are you a doubting woman? Guard your heart. Are you a prideful man or a prideful woman? Ingatan mo ang puso mo. Because if you do not guard your heart, Satan will steer your soul. And the only one that can steer the soul ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Pero nangyayari at mangyayari talaga na kapag hindi iningatan ng ating puso't isipan with the Word of God, this is where worldliness comes in. This is where anger and unforgiveness comes in. This is where heresy comes in. Kaya sinabi po ni Pablo, kayo mga pastor, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Guard yourselves. Because unless there's accountability in this heart with the Word of God, sigurado, matutupad yung sinasabi ng Biblia, all have fallen short of the glory of God. Matter of fact, ito nga ang pinayo ni Pablo kay Timothy. Turn with me mga kapatid in 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. And let us read verse 16. Unang Timoteo 4, talatang 16. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Look at what the Word of God says. Maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mo gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. In English, watch yourself.
Or in one translation, pay close attention to yourself. Anong ibig sabihin po nung salitang ingatan? Pay attention. Well, the word suggests that you are scrutinizing, criticizing, and critically examining your character and your heart. Kumbaga, nakatutok ang isang magnifying glass sa iyong puso. You're paying close attention. Na bakit po kailangan ni Timothy na ingatan o we could say, watch over yourself diligently. Dahil ito po yung mga nakasalalay if he doesn't. Notice how it says, watch your life and your doctrine closely. So kapag hindi iningatan ng isang lingkod ng Diyos, pastor man o hindi, ang ebanghelyo sa kanyang puso, madudungisan, maapektuhan ang kanyang doktrina. A good example is this. John Osteen, yung tatay ni Joel Osteen, kung papakinggan niyo po ang kanyang pangangaral, he is a solid Baptist preacher. He believes in the power of the Holy Spirit. Nangangaral tungkol sa pagsisisi. Pero dahil, unfortunately, ang kanyang anak hindi niya iningatan ang kanyang sarili and his doctrine. He now teaches, be a better you. God wants you to reach your dreams. God wants you to be blessed and not poor. In one generation lang, nasira na ang lineage of gospel preaching. This is the reason why bilang mga magulang, this is the reason why being mga older brothers and sisters in Christ, we take huge accountability for our children and those who are younger than us. Because it doesn't take 2 generations, 3 generations, 4 generations para mawala ang ebanghelyo. It only takes one generation. Matter of fact, sa mga churches that kinausap po namin noon pa ho when we were looking for a church building, karamihan po ng ating mga minamahal na mga Mennonite churches, they would say, you know what, our church is about to close down. Bakit? Kasi wala na mga kabataan eh. It doesn't mean walang pumapasok, it means wala nagpapatuloy. So now we have to close down the church. Pero may iwasan po yun if we pay close attention sa ating buhay. Kasi kapag iningatan mo sarili mo with the Word of God, sigurado, the gospel will not be hindered. Moreover, why must Timothy watch his life? Verse 16. Because if you do, sabi po niya, you will save both yourself and your hearers. Patuloy mo gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Anong ibig sabihin na maligtas? Na ma-preserve ang iyong kaluluwa because you're walking right with Christ. Ang rason kung bakit marami mga tao that started in the church and all of a sudden drifted away at hindi na nagpatuloy, ay hindi dahil, mga kapatid, hindi naging malinaw ang salita ng Diyos sa kanila. It's not because of the fact that the Word of God was not explained clearly sa kanila, nor was it the fact that walang nagmamahal sa kanila, walang nagfa-follow up sa kanila, but the complete opposite. Hindi nila iningatan ang kanilang mga sarili. Every true born-again individual na talagang tunay na nag-aalaga sa kanyang sarili, imposible na manatili po siya sa estado na malayo sa Diyos. Minsan we get the questions, Brother Josh, why do I feel so cold in reading my Bible? Parang tinamad na ako magbasa dahil hindi mo iningatan ang iyong sarili. Bakit ganun tinatamad na ako manalangin? Ilang araw na to? Dahil hindi mo iningatan ang iyong sarili. So kung sa mga Kristiyano, kailangan mag-ingat, how much more sa mga may nais na maging elders of the church. At kailangan mag-ingat po tayo. Bakit? Because you have a family to lead. You have a wife to love. You have children to raise spiritually. We have a church to take care of.
At kung magpapabaya ang sino man tatawagin ng Diyos to be an elder, wala. There is the beginning of the spiritual decline. Kailangan mag-ingat, magbantay. Kaya nga mga kapatid napaka-importante ang kabanalan sa loob ng iglesia, purity. Sa isang mature na Kristiyano, kapag kinamayang ka na isang sister, wag mong bigyan ng mali siya. O kapag niyakap ka ng isang kapatid, wag mong bigyan ng mali siya. Kung ikaw ay natutokso o kung ikaw ay nag-iisip na mali, umiwas ka na lang. At kung mahina ka roon, wag mo papasukin ang isang banda na alam mo babagsak ka. Kaya nga ang bilin po ni Pablo, this is why Paul instructed Timothy, the older men, turing mo mga ama, the older women, turing mo mga ina, the brothers, treat them as brothers, at yung mga kababaihan, treat them as sisters in Christ. With all purity. Ang sanabi po ni Pablo. Now, kapag inalis po yung salitang purity, yung sister mo, nag-iiba kahulugan. Sister, musta ka na? Pero yung pala, yung pangangamusta po ninyo, may laman na. O yumakap ka, pero may ibig sabihin na pala yun. So how much more of elders in the church? They are to watch themselves. Usong-uso po ngayon yung mga katuruan that a pastor or a Christian, regardless, should not study theology, should not study doctrine. Ang importante lang, mahalin si Kristo. But little do we understand, hindi mo magagawa mahalin si Kristo sa isang malalim na paraan hanggat hindi mo hinuhukay ang kalaliman at teolohiya ng Biblia. Because the deeper you understand the Word of God, the deeper your love is for Christ. Kaya mababaw ang worship ng mga tao, mababaw sa salita ng Diyos dahil mababaw ang kanilang paningin sa pag-aaral. Basta importante lang, hindi importante sa akin, importante lang sa akin, mahalin ko si Kristo. Which Christ? Maraming Kristo. There are many false Christs. And it is the study of the Word of God na mag-iingat sa atin to love the true Christ. So no wonder why sinabi po ni Paul to the elders in Ephesus, guard yourselves. Matter of fact, there was an English Puritan, or a Puritan rather, during the Reformation period, na ang pangalan po niya was Richard Baxter. Richard Baxter, mga kapatid, siya ang nag-akda ng libro na kung tawagin The Reformed Pastor. And when you read that little book, The Reformed Pastor, he used this exact text. At sinabi niya, bakit napaka-importante na ingatan ng mga Kristiyano ang kanilang mga sarili? Dahil kung ikaw ay isang mangangaral, if you're trying to present salvation to a people, pero hindi mo iniingatan ng sarili, here is how it'll look like. You're preaching a heaven that you yourself will not be able to see. You preach against a hell that you yourself will fall in. Babalik at babalik sa atin yun. No wonder why sinabi si Santiago that do not desire to be teachers among you. Wag mong naisin na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa bawat binibitawan, sa bawat pangangaral, pagtuturo, kapag hindi po ito tinignan maigi, pinag-aralan maigi, o hindi naggaling mismo sa Diyos, every unprofitable word that comes out of your mouth will be given account on the day of judgment. Marami na ho nagnanais na maging mangangaral. Napakaganda pakinggan that there are many who desire. Pero kailangan siyasati na maigi. Because you are walking in a dangerous realm. What you say can lead you to heresy. What you teach could lead people to legalism. What you say can either stumble or encourage. At hindi lang po natatapos siya sa pangangaral. The most effective elders in the Bible,
ay hindi lang po nangangaral, kundi yung kanilang pinapangaral ay nakikita sa kanilang buhay. And si Pablo ay magandang halimbawa diyan kay Timoteo. He said, the things that you have heard from me, the things you have seen from me, tularan mo. Nakakatakot na salita yun. Do I have the confidence to tell my wife, the patience that you see in me, the patience that you have heard from me, do it also? Ba, mabigat yun. Or the forgiveness na nakikita mo sa akin and the forgiveness that you hear from me, tularan mo. Or the time management that you see in me, gayahin mo. Can I say that? Mabigat na salita yun. But this is the standard na binabanggit po ng Biblia. He must guard himself. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, bakit kailangan ingatan po ang puso? Why must we have to guard the heart? Well, kung babasahin po natin ang Kawikaan Kapitulo 4, Proverbs chapter 4, beginning at verse 23, dito ho natin nakikita yon, yung pag-iingat. Kawikaan 4, talatang 23. Look what it says here. Kawikaan 4, talatang 23. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Now, bilang mga Kristiyano, there are many things na ninanais po ng kaaway na ilagay sa ating puso. Again, it could be worldliness, depression, discouragement, yung pagiging masyadong busy. All these things nilalagay ng kaaway sa ating puso o minsan, kung hindi nanggaling sa away, nanggagaling sa ating laman. And yet, we see the writer of Proverbs goes on to say, guard the heart. Bakit po? Kung ano yung nakapasok dito, regardless of what it might be, it will lead the direction of your life. Towards lust, towards envy, jealousy, pride. Lahat yan. Kapag yan ang nakapasok sa ating puso at hindi natin iningatan, it will drive your life. That's why the writer says, guard your hearts above all else. How often, Brother Josh? How often? Tuwing Sunday? Hindi ho. Every single minute. Every single second. Pagkatapos itong gawain, at pag uwi po ninyo sa iyong mga tahanan, sigurado susubukin kayo. Ngayon, happy tayo this afternoon. Pero wag sana po mangyari, pag uwi po natin sa tahanan, magsisigawan, mag-aaway, magkakaroon po ng mga alitan in the home. Guard your heart. Guard your mind. Guard your mouth. Sinabi po ni Haring David in the Psalms, put a watch over my mouth, O God. Ingatan mo ang aking mga labi. Guard your hearts above all things. Moreover, in chapter 16 ng Proverbs, chapter 16, talatang 17, chapter 16, verse 17, chapter 16, verse 17. Sabi ho dito, ang namumuhay na matuwid ay lumalayo sa kasamaan. At ang nag-iingat na kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. The highway of the upright avoids evil. Those who guard their hearts or their ways preserve their lives. You see? So hindi lang po ito sa mga pastor lang. All Christians need to guard their hearts. Why? Because it preserves your life. Ikaw ba ay tinutokso ng kaaway na makipag-away sa mga tao sa labas dahil iniinsulto ka, napipikod ka sa kanila,
Nakita mo, ang dami pa naman nila. So ngayon, tinutukso ka ng laman mo na maging macho man. Gusto mo sila kalabanin. Kaya lang, if you're not thinking correctly, kung iisa ka lang at apat sila, at iiral ho natin dito yung tapang, sigurado, ang tapang mo dadali ka sa ospital. Kasi ang sabi po dito, mga kapatid, guard your ways. It preserves your life. I don't know what habitual weaknesses we may be going through, mga kapatid. But I promise you by the Word of God, because the Bible promises you this, na kung iingatan mo ang iyong puso and you will learn to fight the good fight at iiwasan mo ang mga bagay po nito na magpapabagsak sa iyo, you will overcome your sins. Because you're in Christ. Pastor, I really have a hard time giving up my TV. Ano ba pinapanood mo? Cooking. Ano ba pinapanood mo? Teleserye. Well, how much time do you have for God? Yun nga eh. Hindi ko mapigilan sarili ko, mapipigilan mo yan. Itago mo ang remote. And if you end up forgetting where you placed it, success. In other words, hindi ka gumagawa o lumilikha ng isang paraan para palakasin ang iyong laman. In other words, you're looking for ways to not give provision. Alam niyo po ba ibig sabihin na po ng provision? It's another way of saying, huwag mo pakainin ang iyong laman. Huwag ka magbigay ng energy or source upang lumakas ang iyong laman. You need to guard yourselves. Number 2, sabi din po ni Pablo sa mga elders of the church, don't only guard yourselves, guard the flock. Yan ang trabaho ng isang elder of the church. Binabantayan niya, iniingatan niya ang iglesia. Now, read with me in chapter 27 of Proverbs. Proverbs 27. And let's read verse 23. Excuse me. Proverbs 27, verse 23. Sabi ho dito, mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. Mga hayop mo ay iyong alagaan at bantayang mabuti ang iyong kawan. In English, be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Now, in this proverb, ang ibig sabihin po ng writer is talagang yung mga aktwal na mga tupa. He's talking about literal sheep, literal flock. Because in those days, kapag may nawawala, hahanapin nila, hahabulin nila, at ibabalik po nila sa kawan. Pero ang isang tamad, walang pag-ibig o pagmalasakit na elder, kahit may nawawala, bye. See you next week. Hindi ho. Kapag may isa ho sa inyo nawawala, ramdam na ramdam po ng mga elders of the church the missing piece. Minsan naririnig natin, well, I'm not really important in the church. I'm not really doing much in the church. I don't really play a huge part in the church. Mali, mga kapatid. Every single one of you is so vital for the health of the body of Christ that if one suffers, apektado lahat. And if one rejoices, apektado din ang lahat. Wag na wag ho natin iisipin o sasabihin, you are not important in the sight of God. Kasi hindi ako marunong sa Biblia. That doesn't matter. Hindi kasi ako marunong magpahayag na salita ng Diyos. It doesn't matter. Kasi maliit lang ang naiaambag ko sa ikapo. It doesn't matter. If you are in Christ, ang ibig sabihin po nito, namatay si Kristo para sa iyo. You matter enough for Jesus to die on the cross for your sins.
But I've sinned too much, Brother Josh. I keep failing God. It doesn't matter. God loves you. Ngayon, kung binubulungan ka na kaaway, hindi ka mahal ng Diyos, and God will never forgive you, sinungaling siya. He knows that the only thing that can prevent Him from reaching you is the blood of Christ. Mahal ka ng Panginoon. And that is why the pastor's job, ayon po dito, alamin mo yung kalagayan ng bawat isa. Kaya mga kapatid, wag sana ho kayo mag-isip na ang kulit naman ni pastor. Kada linggo na lang nangangamusta. Sabi ng teksto alamin, mabuti ang kalagayan. Now, paano po ba mag-alaga ang Diyos? Basahin po natin dito mga kapatid, in Jeremiah 31. And the Lord takes this shepherd role in Jeremiah 31, verse 10. Jeremiah 31, verse 10. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Mga bansa, pakinggan niyo ang mensahe ko at ibalita niyo sa malalayong lugar. Pinangalat ko ang mga taga-Israel, pero muli ko silang titipunin at aalagaan ko sila katulad ng pangangalaga ng pastol sa mga tupa niya. Hear the word of Yahweh, you nations. Proclaim it in distant coastlands. He who scattered Israel will gather them and will watch over his flock like a shepherd. Anong ibig sabihin po nun? Ang trabaho po ni Yahweh towards the church is this. He watches you, He protects you, He nurtures you. Yun ang trabaho po ng isang shepherd. Na ang trabaho naman po ng isang pastor, kagaya po ni Jesus, ay alamin ang bawat kondisyon ng iglesia. Hindi po pwede kapag may nangyayari sa church, wag mo na ipaalam. Sati-sati na lang. What if it affects the church? Sabi pa naman ng Biblia, alamin mo mabuti ang kalagayan ng bawat isa. Yung pala may ginagawa na kalokohan ng mga iba, wag mo na lang sabihin. Sati-sati na lang to. Or nang bababae ang isa, o nang nalalaki ang isa, wag mo lang sabihin. No, sabi ng Biblia, alamin mo maigi. Nagnanakaw na yung isa, wag mo na lang sabihin. No, sabi ng Biblia, alamin maigi. People have this another notion na iniisip nila kapag ikaw ay naging pastor or elder of the church, pangaral ka lang ng pangaral. Preaching ka lang ng preaching. Hindi ho. Ang pinaka-main ministry aside from preaching na gagawin ng mga elders of the church ay mang-alaga. Now, kung sa loob ng tahanan, tayo ho ay nahihirapan mangalaga, how much more in the church? If in the household, tayo po ay passive in our leadership, how much more in the church? If in the household, wala po tayo disiplina, how much more in the church? If in the household, malaya ho tayo, no restrictions, you will do bad as an elder in the church. May isang picture po that I believe perfectly sums this up. There's a great shield of rocks na kung tawaging fold, and then iisa lang po yung entrance into that fold. And nakaupo po doon ang pastor. Nakaupo po siya, binabantayan po niya yung pintuan dahil wolves could come in. There's this idea that basta I have this desire na mangaral, tinatawag na ako siguro ng Panginoon sa pagpapastor. Mali. The first thing that should be in your mind is this: I love the people of God. I care about their souls. Kapag may nawawala isa, hindi ka nakakatulog. Agad mo binababad sila sa panalangin. And when they weep, you weep. When they are burdened, you're burdened. When they're struggling, you're struggling. Because you love the people of God.
Hindi yun, nadama ko mangaral. Kaya ka nga nangangaral eh. Dahil nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi para lang maipakita yung husay na yung kalidad sa pangangaral. Kung kalidad lang, ang eloquency lang ang nais natin i-show off, huwag ka na lang mangaral. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho in the sense of you're laboring in study of the Word of God dahil nakikita mo ang pangangailangan ng church because you love them the way that Christ is putting that love in your heart for them, then you are on the good path. Kaya no wonder why sinabi na ating Panginoon, ang isang huwad na pastol, na dahil hinire lang siya, kapag dumating na ang pagsubok, dumating na ang mga lobo, agad siya umaalis. Pero kapag ikaw ay tinawag po ng Diyos sa ganitong klaseng opisina, kahit anong bagyo dumaan sa iglesia, hindi ka aalis. Kahit ilang dibisyon pa yan sa iglesia, mananatili kang matatag. Bakit? Dahil hindi mo tinitignan ang dami, ang tinitignan mo yung mga kaluluwa na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. And that's also applicable sa ating mga husbands and fathers in the church. God has entrusted your family to you. If you don't guard them, if you don't lead them, if you don't rebuke them, if you do not feed them with the Word of God, you will also give account. Kaya napaka-importante yung mga ganitong klaseng katuruan. Hindi lang po pwede si Mrs. lang gagawa ng lahat. Hindi po pwede, dadalhin ko na lang sa church, bahala na si pastor diyan. Hindi ho. Trabaho natin yun. At kailan magkaisa ang mag-asawa sa ganitong klaseng plano. Hindi lang po pwede si Mrs. lang ang spiritual, si Mr. ay nanlalamig. At hindi rin po pwede si Mr. lang ang mainit, si Mrs. ay nanlalamig. Kailangan pareho mainit sa Panginoon. Or at least may isa sa inyo na malakas, kapag nanghina ang isa, may magpapalakas. Hindi yung nanghihina na ngayon isa, binabaksak pa. Ikaw kasi. No. Notice the first thing that Paul says to the elders of the church. Watch yourself. Mag-ingat tayo mga kapatid, baka sa kapunahon natin ang kahinaan ng bawat isa, tayo pa ang mahulog sa kasalanan. So we need to guard the flock because Jesus did that for the church. Lastly, an elder is a shepherding man. An elder is a shepherding man. So ano po yung mga natutunan po natin? An elder is a guarding man. Now he is a shepherding man. Ano po ang ibig sabihin that he is a shepherding man? Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. And let us read verse 13. Excuse me. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Anong ibig sabihin po ng shepherding? Sabi po dito sa talatang 13, habang wala pa ako riyan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan, sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching, and to teaching. What does that have to do with shepherding? Dahil ang trabaho ng isang shepherd or isang pastol ay magpakain ng mga tupa ng salita ng Diyos. So paano po magagawa ng isang tinawag ng Diyos na pakainin ang mga tao sa loob ng iglesia with the Word of God? Well, sabi nga po ni Pablo, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture. Kailangan mag-aral. Hindi po pwede puro chat GPT na lang. Hindi po pwede puro you're asking AI na lang tungkol sa sagot. Or lagi ka na lang Google lang ng Google. You need to study the Word of God for yourself. Ngayon, kung tayo ho ay tatabarin sa pag-aaral ng salita ng Diyos,
and the study of in-depth theology of God's Word, hindi mo magagawa effectively to feed the people of God. Kaya ang sino man po may nais na maging pastor, you must have a great, joyful heart to study the Bible. The moment na tinamat ka na sa pag-aaral, sigurado hindi mo tawag yun. Kasi sabi dito, devote yourself. Pastor, gusto ko lang 1 chapter lang babasahin ko. Yun lang for today. Walang mangyayari. Gusto ko lang yung mga easy text sa Biblia. Walang mangyayari. Gusto ko lang mahalin si Jesus. Ayoko na intindihin yan. Walang mangyayari, trust me. Kapag ikaw ang tinanong ng mga tao, ang sasagutin mo, just love Jesus. Pastor, ano ibig sabihin po nun? Hindi na importante yan, just love Jesus. Pastor, how do I study the Bible? Hindi rin importante yan, just love Jesus. You will not be effective. Kaya nga sabi po dito, devote yourselves to the public reading and the study of the Scriptures. Now, depende po on the measure of grace. There was one man by the name of A.T. Robertson. He gave at least 10 hours a day to study. 10 hours. John Calvin, during the Reformation period, studied anywhere between 3 and 4 in the morning. Natapos na po siya around 9 to 11 at night. Bakit? Para lang mamaga ang kanilang mga utak? Hindi ho. Because a lot of people were asking questions. A lot of churches needed the Word of God. A lot of people needed to know the truth. Kaya sila aral ng aral. Kaya may mga ilan po ba dito na tinatawag ng Diyos to be an elder? Hindi lang nagmamahal ka sa mga kapatiran. Hindi lang yung may nais ka lang mangaral. You need to have a desire for in-depth study. Because you don't know kung sino makakasalubong mo. And you don't know yung mga katanungan na ibabato sa iyo that might lead them to their salvation. You need to be well-read. Pero ang pinaka-importante sa lahat, you are well-read in the Bible. Hindi mo man ma-master ang systematic theology, that's fine. You may not master church history, that's fine. Pero you need to know the Bible. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Moreover, He's not only feeding the people as a shepherd, He protects the shepherd with doctrine. Pinoprotektahan po niya ang mga tupa gamit ang salita ng Diyos. Balikan po natin ang Acts 20. Let's go back to Acts 20. Bakit nga po ba ibinili ni Pablo na kailangang mag-ingat, kailangang alagaan ang mga tupa ng Diyos? Ano po ang rason? Let's go back to Acts 20 at basahin po natin dito in verse 29 and 30. Verse 29 and 30. Bakit po niya kailangan ingatan ang iglesia? Look at verse 29. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa iyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa iyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. So paano po nagagawa ng isang elder na alagaan maigi ang church? Nagbibigay siya proteksyon. Mali sa mga maling aral, maling pamumuhay, maling pag-iisip. Hindi siya passive. Nang ibig sabihin, may nakikita siya mali sa church, ipapanalain ko na lang. Hindi ganon. Siya ang tinawag ng Diyos to handle the issues. Kagaya ni Moises. Kagaya po nung 70 elders na inappoint with Moses. Kaya nga sabi dito, elders, plurality. Hindi lang po pwede iisa lang. Pero dahil po sa ating sitwasyon,
Binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos na maingatan lalo ang bawat isa. Pero hindi pa pwede lagi ganito ang sitwasyon. Dahil kung babawian man po ako ng buhay o may mangyari po sa akin, kailangan may magpapatuloy. At kahit po mawala si Brother Joshua, magpapatuloy po ang simbahan dahil ang nagtatagpo ng iglesyang ito ay ang Panginoon Jesus. So with me or without me, the church will continue on. Pero we need more elders. So dito, ang sabi po ng Biblia, who has a burden para mangalaga? Sino po dito may burden na magbigay proteksyon sa mga tupa? Hindi lang sa pangangaral, hindi lang maipakita mahusay ka, kundi you have a sincere, divine-given burden for the church. Yan ang hinahanap. Moreover, sabi din po dito mga kapatid that it is required for elders to study doctrine to contradict false doctrine. Let's go to Titus chapter 1. Titus chapter 1. Verse 9. Excuse me. Titus chapter 1 verse 9. Tito kapitulo 1 talata 9. Tignan niyo ho. Sabi po ng Biblia, dapat ay pinanghahawakan niyang mabuti ang mapagkakatiwalaang mensahe na itinuro sa kanya upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. So hindi po pwede kapag ikaw ay nagdanais maging elder, ayaw mo ng confrontation. Basta kapag may gulo, iwas ako dyan. Kapag may mga doctrinal debates, iwas ako dyan. Hindi po pwede ganon. Sabi ng Biblia, you need to defend the truth of God. Hindi po pwede puro prayer lang. You can't be passive. So hindi lang siya nangangalaga, hindi lang po siya nagpapakain, siya ang nagbibigay depensa laban sa mga sumasalungat. He gives defense against those who teach heresy. That's why in church history, nagkaroon po ng Reformation movement is because Martin Luther and many others like him, dinipensahan po nila ang Ebanghelyo. If God did not use Martin Luther, would there be a Reformation? Pero ginamit po siya ng Panginoon. All because one man and many more wanted to stand firm sa katotohanan. Mga kapatid, huwag tayo maduwag when it comes to defending the truth. Because you may not know, your defense of the gospel may lead into a saving movement for others. So napaka-importante yung sinasabi po dito. Kaya siya nagtuturo, kaya siya nag-aaral upang maituro rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. He must be a defender of the Word of God. Now, the last point na nais ko po maipakita ho sa atin mga kapatid is that he must be a man who leads by example kung siya po ay magsha-shepherd. So under the category of shepherding, he must learn how to lead. Unang Pedro chapter 5. 1 Peter chapter 5, beginning at verses 2 and 3. 1 Peter 5, verses 2 and 3. Look at this. Alagaan ninyo mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katsulat sila na mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo sila pangalagaan. Dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo, kundi dahil sa may hinihintay kayong kapalit or dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinakatiwala sa inyo upang alagaan.
Now, this is the main point. Kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Kung may tinatawag po dito na may nais po na maging elder, you must be willing to be an everyday, consistent example of the Christ-like life. An example of reading the Bible, kailangan makita sa atin. An example of man of prayer, kailangan makita sa atin. A man of humility, kailangan makita sa atin. A man of leadership, kailangan makita sa atin. A man of understanding and forgiving and forbearing, kailangan makita sa atin. Kasi kung hindi, walang makikinig. Kaya sabi po dito, a shepherd must be someone who leads. Bahagi po ito sa mga may asawa. If you're married or are getting married, you need to be a consistent example to your household. Now, the last point of what an elder is, ito yung pinaka-importante sa lahat. He is an appointed man. An elder is an appointed man. Sinabi po kanina in Acts 20 verse 28, alagaan ninyo ang mga tupa. Why? Because the Holy Spirit has made you, the word there, appointed. Sino ang nagtatalaga? Sino ang nagtatayo? Sino ang naglalagay? Maraming mga katanungan po na ganyan. Pastor, bakit sa iglesia nyo wala pa kayong mga pastor na iba? Dahil ang naglalagay ay hindi tao. Diyos. Kasi ang hinahanap na po ngayon na pamantayan ay magaling, mahusay, may experience, pero wala doon yung tawag. Sabi pa naman dito, an elder must be a man who is appointed by God. Which means, sa kanyang pangangalaga, ramdam na mga kapatiran ang pagmamahal ng Diyos. Sa kanyang pagbibigkas na salita ng Diyos, ramdam at naliliwanagan ng mga tao dahil sa Espiritu ng Diyos. Nandun yung tawag. Hindi yung self-appointed. Kundi tinawag talaga ng Panginoon. He is called by God. The way that God calls men in the Old Testament, ganun din in the New Testament. They are called by God. Look at Paul, mga kapatid. Every time nangangaral si Pablo sa mga bagong lupa, new ground na areas, binibigyan po siya ng Diyos ng mga resulta, nagtatayo siya ng iglesia. Lagi may nangyayari kapag si Pablo po ay nangangaral. It's because the anointing of the Holy Spirit is with him. Tawag na yun eh. Look at Peter. Nung siya po ay tinawag ni Kristo to be a pastor of a church. The moment na siya po ay binautismohan ng banal na Espiritu, nangaral agad po siya on the day of Pentecost. Ano po naging resulta? 3,000 souls added to the church. Hindi yun na may natutunan lang po tayo ng konti, self-appointed na. No. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam nun. Nakikita din ng iglesia. At nakikita din ng mga tao sa labas. Especially when John and Peter were persecuted in Acts 5, sabi ng mga Pariseo, we perceive that you have been with Jesus. Nakita nila. So, kung meron ho sa atin, and I pray that someone would be called for that, na nagnanais na maging pastor, ang unang-una, makakaalam po niyan, aside from God, of course, is the pastor of the church. Secondly, the person himself. And thirdly, the entire congregation. Napaka-importante yung ganyang klaseng tawag sa iglesia. He must be an appointed man. Saan natin mababasa sa Biblia, kailangan ang iglesia na makaalam po diyan, makasaksi? Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 4, verse 14. Unang Timoteo 4, talatang 14. 1 Timothy chapter 4, verse 14. Tignan niyo po. Sabi po ng Biblia,
huwag mong pababayaan ang kaloob sa iyo ng banal na Espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Do not neglect your gift. So he must have a gift, which was given through you through prophecy, which means nandun yung tawag. When the body of elders laid their hands on you, nandun yung mga nagsasaksi. Hindi lang tayo ang nakakasaksi, tayo lang nakakaramdam, tayo lang nakakaalam. Ang sabi ng Biblia, there is a call, there is a gift, there is witnesses, or there are witnesses. Meron po ba dito na tinatawag po ng Diyos sa ganitong klaseng opisina? Kailangan nandun ang kaloob, nandun ang tawag, nandun ang patotoo ng simbahan. That's very clear in the Bible. Bakit kailangan po ng patotoo ng simbahan? Dahil sabi ng Biblia, let every word be true by 2 or 3 witnesses. Can you imagine? Sabihin ko po sa inyo, alam mo, tinatawag ako ng Diyos na maging song leader. Kaya lang tuwing umaawit si pastor marami na pipigati. Hindi, gift ko talaga yun. Bakit nangungunti ang iglesia kung ganun? Wala doon ang tawag. Pero ang nakakatakot ito, kapag pinagpipilitan ng iba na wala naman tawag doon, yun ang nakakatakot. Because it will never work. The way that Brother Joshua cannot appoint himself and say, I will be the song leader kasi yun ang gift ko, that's not gonna work dahil hindi ko nga gift yun . The same thing with any gift. Kapag pinagpilitan natin ang isang bagay na wala nagsasaksi, wala ang tawag, wala ang kaloob, hindi mag-work. Na pastor, parang nakaka-discourage. Diyan mo makikita kung talagang tinawag ka ng Panginoon. Matatandaan ko po noon, may mga nakakatanda in the church, pinipitik nila ako. They were training me. Pinipitik nila ako. Brother Joshua, opo, may tawag ka ba talaga sa Panginoon? Baka kapag nakarinig ka ng ganun, that can either discourage you or encourage you. Ngayon, kung ako ay na-discourage at hindi na ako nagpatuloy, sigurado di ko tawag yun. Kasi kung talagang ikaw ay tinawag ng Diyos at doon pa lang nadi-discourage ka na, mas madi-discourage ka sa mga parating na pagsubok. Naranasan ko rin po mga kapatid, nung ako po ay baguhan sa pag-e-exhort, binabasa ko po yung nota sa mga binabible study ko, pagbaba ko ng papel, natutulog na ang iba. Na kung hindi tayo tinawag doon, madi-discourage ka at hindi ka na magpapatuloy. Pero kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng biyaya to persevere, ang dating sa iyo nun is, I need to do better for the glory of Christ. To conclude, the Bible is very clear that ang elder po is not a self-appointed man. He is not just a preacher. Pero nangangalaga siya. Nagbibigay po siya ng pag-iingat sa mga kapatiran. And we might ask, Pastor, hindi naman ako pastor . How does this apply to me? Lahat ng mga katangian na binabanggit po dito is just as applicable to you and I, and not just the pastors. You think, mga pastor lang ang kailangan magbantay? Hindi, kasama tayo doon. You think ang mga pastor lang mag-evangelize? Hindi, kasama ka rin doon. You think that leading your home is only for the pastors? Kasama din tayo doon. Kaya ipanalangin po natin mga kapatid, that kung may mga ilan ho sa inyo na tinatawag in this ministry, ibabad po ninyo sa prayer. Mag-usap tayo. And if there are some of you na naghahanap po ng churches and looking for what a biblical elder is, yan na ho yun.
And if there are some of you that just simply doesn't know the meaning of elder, ito na ho yun. But at the end of the day, no matter how long we wait, there will always be a chief elder, a chief shepherd na mag-aalaga ho sa atin. And His name is Jesus. Purihin po ang Diyos na meron po tayong pastol na nag-aalaga ho sa atin. At yan po ay walang iba kundi si Jesus. Jesus is the true shepherd of the church. And if there are some of you na tinatawag ng Diyos pero medyo 50-50 ka for the wrong reasons, let me tell you something. Kung ikaw talaga ay tinatawag ng Diyos and that burning passion nilalagay ng Panginoon sa puso mo, and you have the giftedness and the church sees it, and yet you don't want to respond to it for whatever reason, you need to evaluate kung yung rason mo is actually valid. Kasi kung ang inihintay lang natin is, inihintay ko lang na maging perfect ako, malabo. Namatay na ang lahat, hindi ka pa napaperfect. Kung hinihintay mo is, I want to make sure I understand every single verse in the Bible before I go and enter into this office, malabo. And you will know, kasi nilalagay ng Diyos yun sa puso mo. And everywhere you go, nakikita mo ang kamay ng Diyos sa buhay mo. And God is putting souls your way. And you're effective there. Nababalansi mo ang pamilya mo, nababalansi mo ang ministeryo because binigyan ka ng tawag ng Diyos para doon. And most importantly, alam ng Diyos that you are truly called by God. Dahil siya mismo ang tumawag sa iyo. The reason why we are learning this afternoon, mga kapatid, personally, I don't know why, but I believe ito yung nais i-impress po ng Banal na Espiritu. Ang buhay po natin ay parang hamog. We just don't know when. Babawian po tayo ng buhay. So kung sino man po ay tinatawag ng Panginoon dito, ibabad niyo maigi sa panalangin. Because it is a blessing, but it is also a responsibility that carries tremendous eternal weight when you face God on the day of judgment. And that is why we need Jesus Christ for that grace as we pray.